patawag sa 9262, which is violation of yung 9262, violations of women and their children, ay hindi po si FLM ang suspect doon sapagkat meron pala Francis Marcos na taga Nueva Ecija, isang vendor. My God, I hate drugs. Breaking news tungkol kay Francis Marcos. At ang latest update kay Francis Leo Marcos, mga kaibigan. Wag ko kayong bibitiw sapagkat sariwang balita po ang aking ihatid sa inyo. Hindi pa po ito lumalabas sa mga radyo at mga telebisyon para po sa mga supporter ni FLM. Magandang balita po. Nahuli na po si Francis Marcos sa Nueva Ecija. Kani-kanina lamang po yung may kasong violation of Republic Act 9262. Violation against women and their children. Naaresto po kaninang alauna ng hapon sa Barangay Poblasyon San Isidro, Nueva Ecija. Ang suspect na si Francis Mana Marcos, 41 anyos. Iwalay sa asawa, isang vendor. Nakatira sa nasabing lugar. Siya po'y inaresto ng mga personnel ng Hain Municipal Police Station na nagsagawa yung pagiging magkaibigan ni na Yulin Marcos at Epa Año-Nuevo. Ay ito pa lang si Epa Año-Nuevo at itong si Yulin Marcos ay dati silang magkasama sa mga programa. Katulad na lamang yung pagsagawa nila ng Optimum Eye Care Program na ginanap sa Camp Crame noong 2017. Hindi tayo nagkakamali, November po yon. At halos lahat naging matagumpay yung programa doon at talagang magkasundo at magkaibigan itong si Epa Año-Nuevo at itong si Yulin Marcos. At nakiusap pa nga tayo, nakiusap pa nga siya kay FLM na sabihin doon sa optical program, itong Optimum Eye Care Program na ginanap sa Camp Crame na halos 116,000 na mga eyeglasses ang ipinamigay doon sa kanilang programa doon sa Camp Crame. At ang sabi nga ni Epa at ni Yulin Marcos na tinatawag pa nga ni FLM na pinsan ay kinausap niya si FLM na maari bang sabihin mo sa iyong speech na nag-donate kami ng pera, nag-donate ako ng 10 milyon sa ating programa na yan. Kaya nga mga kaibigan, mamaya kayo pong umusga, tatalakay natin kung paano ba bumaliktad si Yulin Marcos laban kay FLM na sinampahan siya ng reklamong name dropping o yung paggamit ng apelyidong Marcos. Ito ho, panoorin natin ang video ng FLM na nagpapaliwanag siya at nakiusap sa kanya si Epa at Yulin Marcos kaugnay doon sa sinasabi kong sabihin ni FLM na nag-donate siya, lalo na si Yulin, ng 10 million
sa Optimum Eye Care Program na ginanap dyan sa Camp Crame. Panoorin po natin. Yung humanitarian, yun po ay sarili kong pera. Wala pong ibang donation doon. Yun po ang totoo nun. Sarili kong pera yon. Yung 116,000 pieces of eyeglasses na ipinigay namin sa Camp Karingal noong pong November 2017. Lahat po ng pulis yan, maaalala pa po yun. Kung hindi po ako nagkakamali, ang hepe po ng QCPD sa Camp Karingal ay si General Eliazar noon. And then suddenly, sabi ni EPA o ni Eleanor Nuevo, at saka nung Yulen Marcos na nakilala ko sa internet, sabihin mo naman, meron ho kami mga conversation, na-save ko po yan, yung mga text message namin, pati mga audio video na na-save ko, na pag-uusap namin. Sabihin mo naman ako'y nag-donate para ako'y sumikat, para makita ng tao na sikat din ako. Eh sa akin naman po, wala naman akong kwenta yung mga ganong bagay sa akin eh. Hindi ko naman ho kailangan ng pagsikat, so hindi ko susuluhin yung credit. So kung maririnig nyo ho yung video, naka-upload dyan, nasa through internet, nung humanitarian ko sa Camp Karingal, may mga sinabi ho kung mga nag-donate nun, including na ho yan si EPA, na nag-donate ng 10 million. Pero, ma'am, sir, kahit piso ho, walang dinonate yan. Pati Okay. yung Yulen, kahit piso walang donate. Isinama ko lang yung mga pangalan nila dahil sa pakiusap ko. Okay mga kaibigan, dinig naman po ninyo ang pahayag ni Francis Leo Marcos na nakiusap sa kanya itong si EPA at saka si Yulin Marcos na sabihin na nag-donate nga siya ng 10 milyon doon sa Optimum Eye Care Program nila doon sa Camp Crame. Ngayon, magkaibigan naman pala itong tatlo, si EPA Nuevo at itong si Yulin Marcos. Bakit na nagkagalit sila? Ano ba ang nangyari? Bakit ba nagalit itong si Yulin Marcos kay FLM at nagsampa ito ng reklamo sa National Bureau of Investigation kung kailan naman si FLM ay naka-hold on? Hindi po ba nakapagtataka lang para sa akin na madalas tawagin ni FLM si Yulin Marcos na pinsan at sinabi din doon ni FLM sa kanyang speech na talagang malaki ang respeto niya kay EPA Nuevo na magkaibigan sila at gano'n na lamang yung kanilang pagtuturingan. Kung kaya't nagtataka po tayo kung bakit bumaliktad itong si Yulin Marcos na sinasabing pinsan nga ni Francis Leo Marcos. Ito, panoorin po natin naman ang pahayag ni FLM at sinabi nga niya na nagbigay si Yulin Marcos ng 10 million doon sa eye care program na yon, pero hindi naman talaga nagbigay ng 10 milyon. Bagkus nakiusap lang ito si Yulin Marcos kay FLM para sumikat naman na malaman ng tao na nagbigay siya ng 10 milyong piso, pero wala naman. Panoorin natin itong video ito. Yung mga taong nagbigay ng donation para naman pumasabi nila na yung kanilang mga dinonate ay may pinupuntahan. Gusto ko po pasalamatan dito yung aking pinsan na si Yolendo Eusebio Marcos Jr. Nag-donate po siya ng 10 milyong piso. Yan, mga kaibigan, napanood po natin yung sinasabi ni FLM. Binanggit niya na nagbigay o nag-donate ng 10 milyon si Yulin Marcos doon sa Optimum Eye Care Program nila sa Camp Crame na kung saan 100,000 eyeglasses ang pinamigay doon sa mga pulis at mga tao. Nakapagtataka naman ho, bakit magkakaibigan sila, pumunta pa nga sila sa Ilocos noon, talaga namang matindi yung kanilang pagsamahan, bakit naman bigla na lang lumabas itong si Yulin Marcos at kinakalaban itong si FLM at nagsampa pa ng kaso? At maging itong si EPA Nuevo ay nagsasalita rin laban kay FLM na sinasabi nga na FLM nung siya ay nandoon sa Midas Hotel
yung siya naglalaro pa sa casino, ay nakiusap itong si Efa Año Nuevo na bigyan sila ng mga kwarto doon at ipakilala doon sa management na siya isang businessman. Kaya ang katibayan po niyan ng kanilang pagiging magkaibigan na sina Efa at Yulin Marcos ay makikita po natin yung kanilang palitan ng comment. 6 na taon na po itong nakakaraan at sinasabi nga ni FLM na yan ay binanggit ko na at nakita na nag-donate ka ng 10 milyon. At makikita rin dyan, tingnan nyo sa screenshot. Yan o, may pangalang romantiko, antipatiko. Yan o pala si Yulin Marcos.